Patuloy tayong lumagay sa diwa ng panalangin sa pasimula ng gawain sa araw ng Webes. As we continue preaching the glad tidings about our theme for tonight, about God's pleasures and soaking intimacy with God. Hayaan niyo pong bawat isa ay makipag-isa sa dalangin sa puso na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Lumalapit at humihingi ng kahabagan, lakas, tatag at tibay ng loob upang sa pakikipagbaka ay maranasan namin ang kamay ng Diyos. Ngayong gabi, Panginoon, patuloy kaming dudulog sa trono ng iyong kahabagan. Aasa, dahil walang pag-asa sa daigdig na ito o ni sa anumang gawa ng tao, no sino mang tao. Kundi ang pag-asa ng Diyos, ang pag-asa ng tao ay ang Diyos. Sa iyo kami aasa sa patnubay ng banal na Espiritu, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak o Diyos. Tanglawan mo ang iyong bansa, tanglawan mo ang iyong mga nilikha, tanglawan mo ang iyong lingkod, habang ipinahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan at sa sino mang makarinig, Panginoong Diyos, hayaan mo ang kanilang puso. O Diyos ay magbukas, kilalanin ang kanilang kasalanan at magbalik loob sa iyo at magsisi. Ikaw ang nagsabing kung ipapahayag ng tao ang kanyang kasalanan, ikaw ay tapat na magpapatawad at lilinisin ang lahat ng kalikuan. Patawarin mo ang aming bansa. Patawarin mo ang bawat isa na iyong mga nilikha, Panginoon o Diyos, lalo tigit sa kapanahon ito. Puno ng sigalot ang isipan at pangamba ng tao, Panginoon. Kaya aming inaangkin, Panginoong Diyos, ang pagkilos, ang pahid ng banal na Espiritu ay mailagay sa labi ng iyong alipin. Itinayo ngayong gabi upang ipahayag ang salita ng katotohanan. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagsasabi, kapag naranasan mo ang katotohanan, kapag nalaman at natanto mo ng ang katotohanan ang siya magpapalaya sa iyo. If you shall know the truth shall set you free. You just allow the Spirit of the Lord, those who are listening tonight, allow the Spirit of the Lord that we may experience this evening the console, the comfort, and the strength, and the very power of the Lord Jesus Christ as the Spirit of the Lord. Guide us, lead us, Lord God, under the path of righteousness. Sanctify us, O God, tonight with the precious blood of Jesus. And we honor you, Lord God. We adore you, and we reverend, Lord God, your name. We lift up your holy name, Lord God, because your name is highly exalted. And you are worthy to be exalted tonight, Father. And as we entrust to you, Lord God, all the remaining hours, which is very essential, very vital for all those who are listening today, we give you all the praises. The glory and honor belongs to you. And this is my prayer. This is our prayer. And this we pray in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Tonight we just arrived for the second time of communing with God, entitled God's Pleasure, Soaking and Intimacy. Our topic for tonight is about when life becomes a catastrophe. Kapag dumating sa buhay ng tao ang kagulumihanan, ang trahedya, ang panganib, ang sukdulang karanasan na hindi maipaliwanag, isang pagkilos na rumaragasang a sudden change of the earth and the place and the events, ang pagbabago ng kapaligiran sa isang iglap, ang mabuti ay nawala at napuno ng kaguluhan.
When life becomes a catastrophe, a big question for us, people of God who are listening tonight, to answer. But you cannot answer this life unless your life is in the power of the Lord Jesus Christ. To give you some point of view about this catastrophe, it is a momentous, tragic event, ranging from extreme tragedy or misfortune, violent and sudden change of place and the earth, or overthrown and a ruined life. Pag sinabi pong catastrophe, it talks about yung pong pagkawasak, yung biglang pagbabago ng mga bagay sa kapaligiran at karanasan ng buhay at ng daigdig. And when we talk about ruin, it talks about pagkawasak. Hindi lamang po ang kapaligiran, ang kasukalan, ang kaligtasan ng nawasak. Hindi lamang ang langit, hindi lamang ang lupa, kundi ang buhay ng tao sa kasalukuyan ay nasa isang kalalagayan ng pagkawasak. Banggitin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Ikalawang Kronika, Kabanatang 15, talatang 1 hanggang 6. The text for tonight is about the 2 Chronicles, chapter 15, verses 1 to 6. Si Azarias na anak ni Oded ay nilukuban ng Espiritu ng Diyos. Pinunta niya si Asa at sinabing, "Pakinggan mo ako, Asa, at kayong mga taga-Huda at Benjamin. Nasa panig ninyo si Yahweh o ang Diyos, habang kayo'y nasa panig niya. Matatagpuan ninyo siya kung siya inyong hahanapin. Ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." The scripture in verse 3, let me use the English translation in verse 3. For a long time, Israel was without the true God, without the priest to teach, and without the law. Sa mahabang panahon, ang bayan ng Diyos ay walang nasulingang Diyos na totoo. Walang leader. There is no such a noble or a leader or a priest. And there is no law particular about this what we were studying tonight. The word distress in time of Asa, kapag walang ang Diyos, ang isang bayan na walang Diyos at walang namumuno at walang kautosang sinusunod, ang tao, ang daigdig ay malalagay sa isang kaguluhan, kagipitan. Without God, without the true God, without the priest, the leader itself, and without the principle of the law. The word distress, ito po ay kagipitan, kagulingihanan, pangamba, o pag-aalala. Napuno at mapupuno ang tao, hindi lamang ang bayan ng Israel, kapag hindi nila nasumpungan ang totoong Diyos. Distress, it is the object of great suffering and overcome inflicting pain, terror, or fear. It is anguish of body and mind. Patuloy na panghihina at kawalan ng lakas ng katawan at pati na karamay na ang mga pag-iisip. It is a state of danger. I'm discussing or giving you the definition of the word distress. Kagipitan. It is a state of danger. Ito ay isang kalalagayang mapanganib. Kasi po wala hong totoong Diyos na kinikilala ang bansang Israel sa panahon ni Asa. State of danger. Kapag po puno ng kabigatan o kagipitan, desperado ang tao. They are living in a desperate decision and will, in need of help. And today, even people are in need of help. Nations are in need of help. The world even itself are in need of help.
People are in need of Christ, not of price. People are in need of Christ, not of price. Ngayon, nagkakagulo ang tao dahil sa bigas. People badly in need of rice. People of God, there's nothing wrong about rice. Ito ay pagkain katawan lupa upang pantawid ng gutom sa kasalukuyang karanasan ng ating bansa. I'm speaking about even globally. But having a rice without price is futile. Ito ho yung pagkakaiba ng pagkain ng katawang lupa at pagkain ng kaluluwa. Walang tibay, walang pundasyon, walang kapangyarihan, walang susulingan ng tao. Kapag ang tiyan ng kanilang Diyos, you're just obeying and following and looking Jesus because your God is the God of your belly. Hinahanap ninyo ang Diyos. Hindi dahil upang kayo ay gumaling at matulungan, kundi hinahanap ninyo ang Diyos upang matighawan ang inyong pagkagutom. Mga magulang ko't kapatid, higit na tayo ay maging mauhaw at magutom at humingi ng tunay na ayuda sa Diyos na siyang may likha ng langit at lupa. And people, even the world itself, need God. Again, I'm repeating, people need not only rice, but Christ. Who's running the world today? Sino talaga ang tunay na nagpapatakbo ng daigdig? The abominable state of men. Nasa isang kalalagayan ng dilim ang buhay ng tao ngayon at sumasailalim sila ng galaw ng kaaway sa kanilang mga buhay. Itinalakay po natin sa 2 Timoteo, Kabanatang 3, na sa mga huling panahon ay darating ang magpapanganib. Binanggit ko po sa inyo ang ilan ang tao ay magiging maibigin sa sarili, palalo mayabang maibigin sa kalayawan ng higit sa kabanalan ng Diyos. Walang taros na pagsasaya, suwail sa mga gulang. Palalo, ito po yung mga buhay na kung bakit ang buhay ng tao'y nasisira at wasak sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, pagka ang buhay ng pinag-uusapan at nasira, hindi ho ito kayang gawin. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawang napakabuti. Using the word prefix, the first letter R-E o R-N-E, re. The definition of this prefix words means again or repeated o muling iugnay. Now, kapag ang bahay ay nasira, ang eksperto sa paggawa ng bahay kapag kahoy, karpintero. Sira lang yung nagre-repair kapag ang bahay ay sira, lalo't sa kahoy at sa anumang bagay. Kapag sira ang simento ng bahay, ang biyasang magkumpuni o magbigay ng solusyon ay ang kantero. Pag sira ang alahas ng tao, ang biyasang gumawa niyan at magkumpuni ay walang iba kundi ang alahero. Kapag sa tahanan sira ang tubo, tatawag ang mga namamahay ng tubero dahil ito ang eksperto. Kapag sira ang sapatos ng tao, tatawag sila ng sapatero. Siya po ang may kaalaman tungkol sa sapatos. Kaya pag sira ang sandalyas, sapatos, ang tinatawag na magre-repair using the prefix re. There is no one to repair the shoes, and this is the shoemaker. Ito po yun. Kapag sira ang buhay ng tao, hindi po pwedeng bigyan ng solusyon ng tao. Kapag sira ang buhay ng tao, walang ekspertong magbalik sa isang tunay na kalalagayan, maayos, malusog, walang sakit, puno ng ligaya at saya, kundi yung lumika. Ang eksperto pagka buhay ng pinag-uusapan at kapag buhay ng tao ay sira, walang relihiyon na pwedeng bumuo at magpabuti nito. Merong iisang Diyos na nagkatawang tao na napako sa krus ng Kalbaryo, na naging dahilan upang ikaw at ako'y tubusin sa kasalanan, mapawi at mabigyan ng kapatawaran at muling magbalik loob sa Diyos. Kailangan ng daigdig. Hindi lamang ng bigas, kundi ni Kristo.
In Proverbs chapter 6, the very reason why, who's running the world? Sino ba talaga at bakit ganito puno ng kalamidad at kaguluhan at pagkawasak ang kaganapan ng daigdig? I'm speaking about the world itself, not only the Philippine island, but globally I'm speaking the world. In Proverbs chapter 6, verses 16 and 19, merong ang Diyos na ipinaliwanag sa buhay ng isa sa pinakamatalinong tao na kanyang nilikha, si Haring Solomon. 7 bagay ang kinamumuhian ng Diyos sa tao. Ang tao kapag po naranasan ng ganitong uri ng espiritu, asal o pag-uugali, wasak ang buhay ng tao. Ano ito? Ang kinamumuhian ng Diyos ay 7 bagay. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Alam po ninyo, pagka ang kasalanan po'y talamak, kapag ang kasalanan ay paulit-ulit at hindi na nakaahon at nabaon sa putik ng kadiliman, kapag ang tao ay sumuway sa palatuntunan ng Diyos at sa mismong Diyos na may likha ng kanyang buhay, tinawag ang taong ito may espiritu na kanyang kinasusuklaman tungkol sa pag-uugali na kanyang nakita sa kanyang mga nalikha. Una, ito po yung talatang 6:16. Ang kinamumuhian ng Diyos ay 7 bagay. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Pag sinabing kinasusuklaman, diwa ng pag-ibig, pag-uunawa at kapayapaan at kagalakan. Kinasusuklaman, ibig sabihin, galit ang Diyos. At hindi siya nasisihan sa buhay ng isang tao kapag kanyang kinasuklaman. Ano po yun? Kapaluluan. The pride of life. Pag sinabing kapaluluan, yung pong kayabangan, yung pagiging mataas. Ang sabi ko nga po sa kanila, if you want to be somebody, you need to start from nobody. Kung gusto mong makilala ka ng daigdig, magsimula kang sa baba hanggang maranasan mo ang pagtataas ng Diyos. Those who exalt themselves shall be abased. And those who abase themselves in the sight of God shall be exalted. Ganun po yun. Ang sino mang nagpapalalo ay ibabagsak ng Diyos. At ang sa sino mang nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos. Kapalaluan. Ang ikalawang bagay sa buhay ng tao kung bakit sira, kasinungalingan. And the father of all lies, mga magulang at kapatid, sabihin ko po na sa inyo, kung sino ang sakdal at direktor at editor ng kasinungalingan, walang iba. The father of lies is no other than Satan. Siya ang ama ng kasinungalingan. Ang ikatlo, ang mga pumapatay ng walang kasalanan, the bloodshed, yung pumapatay ng mga inosente at walang kasalanan. Ikaapat, puso sa kapwa walang mabuting isipan. Alam niyo, maaaring ang tao numingiti, pero pag ang laman ng puso po nito, walang mabuti sa kaisipan. Meron ng taong tumatawa, pero ang laman ng puso, galit. Ito ho yun, puso sa kapwa, tao, walang mabuting isipan. Kung tignan ng tao, hinahatulan, masama sa kanyang pananaw, sa kanyang pandama, sa kanyang paniningin. Mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Itong nakakatakot sa tao ngayon. Lahat yan ay nagpapakilala ang anak ng Diyos, pero ubod ng tulin sa landas ng kasamaan. Yayaan mo sa gawain ng Diyos. Yayaan mo magdasal. Yayaan mo mag-aral ng Biblia na inutos naman ng isa sa ordinansa proklamasyon ng bansa na pinirmahan ng Senado, inangkat ng Kongreso at binigyan ng daan yung Holy Bible Week, na ang tao ay tinuturo ang magbasa ng Biblia, magbasa ng kasulatan, sapagkat yun ay aral ng Diyos sa lahat ng uri ng simbahan. Ano man sekta, tinuturo. Pero anong binabasa ng tao ngayon? Buhay ng may buhay, karanasan, impormasyon, Facebook, lahat ng gadget, lahat ng mga patimpalak sa karunungang panlipunan, lahat ng mga tungkol sa electronics, alak ang buhay ng impormasyon. Lahat ng personalidad ng tao, kilala at hindi kilala.
Pero yung impormasyon ng kanyang buhay sa Diyos, hindi ko alam. Isa lang nakakaalam niya, walang iba kundi ang Diyos. Mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Sumunod, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin. Ito po yung mga chismoso at chismosa. Sumasaksi sa kasinungalingan kasi kumare-kumare niya, kaibigan niya, mapaglubid na buhangin, mapaggawa ng istorya. Ang Diyos po'y galit doon sa mga kung ano-ano yung kinikwento. Pero pag buhay na ang kinikwento, buhay na niya, nagagalit. Pero yung buhay ng may buhay, kinikwento niya, galit dyan ang Diyos. At hindi lang galit, kinasusuklaman yan, yung mapaglubid ng buhangin, ng kwento. Mga sumusunod, pag-awayin ng kapwa, imbis na mamagitan as a children of consolation, as a children of reconciliation, ikaw ay anak ng Diyos upang mamagitan, na magkasundo at magmahalan, hindi para pag-awayin. Laging gusto niyang gawin, yung mag-away ang kapwa, promotor sa kaguluhan. Ano pa ho? Ito yung mga bagay na kinasusuklaman. Biro niyo po, mapaglubid, sinungaling palalo. Pagka ganito ang asal ng daigdig, talagang sasapit sa atin yung mga karanasang ayaw natin mangyari. Sapagkat ang Diyos ay nagpapahintulot ng ganitong pangyayari. God allows tragedy, catastrophe, disastrous, dangerous events in our society and even the global, I'm speaking. Pinahihintulutan ng Diyos. God allowed these things to happen. Bad things to happen to good people. Upang makilala ng tao na wala siyang kakayanang liban na siya ay magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Walang kakayanan ng tao na hanguin siya sa dilim. Sa lusak ng kasalanang libang tanggapin niya si Kristo at kilalanin na kaya si Kristo namatay ay dahil sa Kanya. Itong dahilan. Tinawag po ito, the evil endemic. The evil endemic in humankind. Pag sinabi pong evil and endemic in humankind, pag sinabing endemic, it is an action of dwelling. Nasa likas na ng tao ang gumawa ng kasalanan dahil sa pagsuway. Tignan po natin. Ang Deuteronomy, kabanatang 28, ito po yung karanasan ni Asa. Kaya sabi niya, pag tinakwil niyo ako, itatakwil ko din kayo. Pero pag hinanap ninyo ako, masusumpuan niyo ako. Pero pag sumunod kayo, pagpapalain ko kayo. Pero pagka sa sandaling kayo hindi sumunod, daranasan ninyo ang ganitong kasaysayan. Basahin natin sa Deuteronomy chapter 28 ang ilang mga talatang ito. Chapter 28, the law of obedience or the blessing for obedience. Pagpapala sa sinumang masunurin. Uulitin ko po, kung gusto mong pagpalain ng Diyos ang buhay mo, maging masunurin ka. Ito po yung paalala ng propeta ng Diyos sa aklat ni Moses. Deuteronomy chapter 28, beginning verse 1 up to the succeeding verses, kung susundin lamang ninyo ang Diyos, si Yahweh na inyong Diyos, at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa. If you hearken and diligently hearken to the voice of the Lord, you will be count as a nation in the sight of men. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Ano yung pagpapala? Tingnan niyo po ito. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Sagana, pati bukid, pati bayan. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Masagalang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Ngayon natuyo ang bukid. Nagkaroon pa ng animal swine. Tignan niyo po meron ng kahulugan kung ano ang mga nagaganap sa daigdig. Kaibigan, kapatid, masdan po ninyo ito. Puro blessing to. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at mga pagkain nagsimula roon. Magmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat na inyong gagawin.
You will be blessed in all your doing. Kailan nangyari sa buhay natin ng tao, lahat ng kanyang gagawin ay pinagpala? Masdan po ninyo ang mga nasusunod. Ang mga kaaway na magtatangkal lumaban sa inyo ay matatalo. Ninyo sa tulong ni Yahweh, sasalakayan niya kayo, ngunit magkanya-kanya silang pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalit at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Mga kapatid, ano nangyayari sa lupain ngayon? Sa kapaligiran. Mga katanungan mabigyan ng Diyos ng katugunan ngayong gabi. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo gagawin niya isang bansang matatag. Nakalaan sa Kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang Kanyang mga tuntunin. Mga pangako ng Diyos na kayo ay gagawin niyang isang bansang matatag. Matatag na bansa, mapayapang bansa, puno ng katiwasayan. Kaiba ang nangyayari. Sundan po natin to. Kung susundin ninyo, sa ganoon makikita ng lahat ng bansa na kayo kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganyahan niya kayo sa lahat ng bakay. Pagdating ninyo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop. Pasasaganahin ang ani ng inyong bukirin. Of all the abundant blessing you will receive if you obey the statutes of the Lord. Ito yun eh. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi na kayo mangungutang. Sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Ang dami nating utang sa ibang bansa. Kailan nabalitang nagpautang tayo? Ito ang isang tunay. Kung susundin ninyo, pagpapala, at sa sino mang susuway, ito ang darating. At ito ang karanasan ng daigdig ngayon. I'm speaking about the world, globally, nation after nation. In verse chapter 28, the same verses, succeeding, verse 15, up to the succeeding verse. Subalit, if thou will not hearken to the voice of the Lord, your God, kung hindi mo pakikinggan ang tinig ng iyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos, at mga prinsipyong tuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, ito ang mangyayari sa inyo. Hindi po ako nagsasalita dito. Hindi galing sa akin ito. Ito ay galing sa banal na kasulatan ng Diyos. Diyos mismo ang nagsabi, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. The world is not living. Yes, I believe in grace, but the world itself, now it's what's happening. Who's running the world? And what's happening today in our country, the Philippines? And some of those nations who have been victim of this COVID-19 pandemic. Susumpain niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Tigang na po ang lupa, nangyari yan. Imbakan ng inyong inaning butil at mga pagkain nagsimula roon. Wala na nga hong butil ngayon ni palay, wala hong tinatanim. Susumpain niya kayo at magkakaroon kayo ng ilang anak. Mahinang ani at kakaunting alagang ayot. Mabibigyo kayo sa lahat na inyong gagawin. The world is under curse. Padadalhin niya kayo ng kahirapan. Naunawan niyo po ito sinasabi ng Diyos. Makararanas kayo ng kahirapan, kabuluhan, kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. Kung ang Diyos ay pag-ibig, why God allow bad things? Maraming taong nagsasabi ang Diyos ay pag-ibig, pero bakit nasa ng pag-ibig ng Diyos ngayon? Alam niyo mga kapatid, pag ang tao'y sumusway sa palatuntunan at utos ng Diyos, sa tinig ng Panginoon, hindi pag-ibig ho, hindi kapayapaan ang mararanasan. Ito ang mararanasan. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod niyo sa Kanya. Nakita niyo po, pagdating sa gawain ng Diyos, pati pagsisimba, araw ng linggo, pupunta sa Diyos. Kung saan magpupunta, parang Lunes na rin ho. Sa mga nagtatrabaho, trabaho dito, trabaho doon, at konting panahon sa Diyos. Kaya nga may linggo, para maranasan nating pasalamatan ng Diyos upang sa darating na Lunes, ay mayroon tayong lakas, pundasyon ng pananampalataya,
Dahil yung ikapitong araw ay araw ng pangiling. It is a Sabbath. It is a rest day for us to communion with God. Kaya pagkatapos ng likain ng Diyos na ika-anim na araw, ang ikapito, ang Diyos ay nagpahinga at tinignan niya ang kanyang mga nilika ay napakabuti. Pero pagkatapos niyang malaman at dumating ang pagsuway ng tao, itinaboy sila sa paraiso at mula noon nang tayo maghihirap at kakain sila sa kanilang paghihirap. Padadala kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo malipol. Gagawin niyo ito dahil sa pagtalikod ninyo sa Kanya. Yung pong pagsuway ay ganito ang darating. Hindi na kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupain ibibigay niya sa inyo. It is appointed to a man wants to die. Darating sa buhay ng tao na papalo siya at aalis sa daigdig na ito. Pero magsusulit siya kung ano ang kanyang ginawa habang siya'y nabubuhay. Lilipunin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan at sakit sa balat. Padadalan din niya kayo na matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggat hindi kayo namamatay. Ano pa? Ipagkakain sa inyo ang ulan at dahil dito magiging parang bakal ng lupa dahil sa pagkatigang. Nangyari na po yan sa maraming probinsya ng Bisaya o Luzon. Pauulan ng kayo ni Yahweh ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayong lubusang mapuksa. The last December up to January. And it's what happened. Puro alikabok sa halip na tubig. Ghost town nga ang tawag po sa ilang parte ng Batangas. Nangyari din po yan. Yung Mount Pinatubo, ang pagbagsak ng malalaking gusali na madalas na pasyalan ng tao ni pinagmamalaki ng tao, ngayon po ay nawasak. They experienced this tragedy and ruin life, nasira. Hahayaan niyang matalo kayo ng inyong kaaway, lalabang kayo sa kanila, ngunit magkanya-kanya kayong takbo. Dahil dito, kikilabutan ng lahat ng bansa sa inyong sinapi. Mga magulang ko't kapatid, isang bagay yung gusto ko pong iparanas ng Diyos sa atin ngayong gabi. Itong napakahalagang susunod na talata. Kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay. Ngunit walang mag-aabalang bumugaw sa mga ito. Ngayon po, nakalulungkot, hindi na binibigyan ng lamay, tuloy-tuloy na. Mga kapatid, masakit ang pangyayari. Pero alalahanin natin, hindi ito gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ang tao ay maligtas lahat at wala ni isang mapahamak. Paano mangyayari yan? Ito pong pangyayaring ito ay dahil sa sistema ng daigdig. At ang pakikipagbaka po ay hindi sa laman at dugo. Walang pwede pumugsa ng ganitong uri ng karamdaman na nagaganap sa lipunan. Kundi ang dakilang manggagamot at ito ay dapat ang tao magtiwala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang dakilang manggagamot. Kaya yun ang sabi ng Diyos. There are three important things you to know. The Lord is with you while you are with Him. Sasayo ang Diyos at siya naman ay, ikaw naman ay pipisa sa Diyos. If you seek Him, He will be found of you. Hanapin mo ang Diyos, matatagpuan mo siya. Kung sino-sino hinahanap mo Mga kapatid, hanapin natin ang Diyos. Hindi lang mahanapin, kundi ipamuhin natin kapag natagpuan natin ang Diyos. If you forsake Him, He will forsake you. Subukan mong talikuran ng Diyos at ikaw ay kanyang tatalikuran. This is the eternal facts or the truth of individual or a nation, either Jews or Greek or Gentiles. People under the law or under grace, if one age as well as another. Those who are listening, my co-laborers in Christ, the pastors, and all the gifts ministers, people of God, I want to be honest with you about this, what we call the teaching about grace. Sa buhay natin, tayong lahat ay nabuhay lamang dahil sa kahabagan ng Diyos. So, nothing to boast. Nabuhay lamang tayo dahil sa biyaya at habag ng Diyos. At itong habag at biyaya ng Diyos, siya ay nagsalong ng kanyang buhay. It is the heavenly loving Father who gave His own Son to die at the cross of Calvary
For you to be saved, for you to be forgiven. Dahil sa pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. At walang iba kundi si Kristo na pinarusahan, sinaktan ng tao na kanyang nilikha. Namatay na bayubay sa krus ng Kalbaryo at yung dugo na natitis sa kanyang katawang lupa ay nagsilbing paglilinis ng katawan o pagbibigay sa atin ng kapatawaran. That is the atoning works, the redemptive works of the Lord Jesus Christ. What He says, without the shedding of the blood of Jesus Christ, there is no remission of sin. Kung walang pagbububo ng dugo ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. And we thank the Lord for He died for you and me. Pasalamatan natin ang Diyos dahil namatay siya para sa iyo. Kung nakikinig ka sa mga oras na ito, namatay si Jesus para sa iyo. Para sa akin, para sa ating bansa. Hindi lamang sa China, kundi sa lahat ng bansa ng inabot na iso, namatay si Jesus para sa kanila. So you need not to be angry with them and even the country that start this pandemic. Jesus Christ died for China. Jesus Christ died for the Philippines. And Jesus Christ died for the whole nation. Namatay ang Diyos dahil sa daigdig na kanyang nilikha. Mga magulang ko at kapatid, sabi ng Biblia, there is no peace. Basahin natin ang Kabanatang 15, talatang 5 hanggang 6. Subaybayan niyo po kung ano yung nangyayari sa paligid, sa daigdig at sa ating bansa. Pabalik po tayo kay Haring Asa sa panahon na walang leader. Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia sa talatang 6. The very reason why, because there is no peace. Tingnan niyo po yung verse 5 ganito. Naglalaban-laban ang mga bansa at ang mga lungsod, kapwa sa lungsod, sapagkat ginugulo at pinanghihirapan sila ng Diyos. Tignan niyo po, bakit ganito ang Diyos sa panahong iyon? At bakit pinapahintulutan ng Diyos ang kahirapan at kaguluhan? Bawat bansa, nation after nation, Luzon, Visayas, Mindanao, puno po ng kaguluhan. Sapagkat ginugulo at pinahihirapan sila ng tunay na Diyos. Ganito ba kabagsik ang galit ng Diyos kung bakit niya pinararanas? Ganito po yun. Talatang 6. Ngunit, in verse 3, matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel. Walang pari, walang leader, no priest na nagtuturo at walang law. Kaya kung walang leader at walang sinusunod na Diyos ang tao at walang batas na sinusunod, mapupuno tayo ng kaguluhan. Sumunod na talata, sa talatang 4, ngunit nang dumating sila sa kagipitan, humingi sila ng tulong sa Diyos, kay Yahweh. Siya'y kanilang hinanap at kanilang natagpuan. Mga magulang kong kapatid, itinuturo ng Diyos sa panahon ng kagipitan. Hanapin natin ng Diyos at siya ay ating matatagpuan. Sa talatang 5, mapanganib noon ang maglakbay, mga lakal, sapagkat magulo kahit saan lugar. Alam niyo po itong talatang ito? Mapanganib noon ang maglakbay at mangangalakal. Mapanganib po. Wala hong nagtatrabaho. Sapagkat magulo kahit saan lugar. Hindi ho ito total lockdown o lockdown. Totoo yung nangyari ngayon ay nagaganap ngayon. Dahil ang tao ay tumalikod sa Diyos. Dahil hindi nila kinilala ang buhay na mayroong regalo ang Diyos sa kanila. Yung buhay nila, regalo ng Diyos yan. Pero tumalikod sila kung sino-sino at ano-anong hinahanap. At kaya nangyari, nagkagulo sila, pinahirapan sila, sumailalim sila ng mga parusa at iba't ibang uri ng sakit. Mapanganib noon at ang maglakbay.
Salamat, meron tayong batas ngayon na kailangan nating sundin ang isang disiplina ng pangkalahatan upang hindi lamang babawasan, kundi maputol na ang ganitong uri ng karamdaman ng Diyos ang nagpahintulot upang ang tao hindi mapahama, kundi magbalik loob sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon sa sumunod na talata, naglaban-laban ng bansa, mga lungsod sa kapwa lungsod, sapagkat ginugulo at pinihirapan sila ng Diyos. Ngunit, magpakatatag kayo. At huwag masiraan ang loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Maliwanag po ito. Talatang 8. Nang marinig ni Asa ang payag nito, ni Asarias na anak ni Oded, lumakas sa kanyang loob. Inalis ni Asa ang lahat na kasuklam ng Diyosan. Ito siya, yung Diyosan dito, si Asera. Buong Huda, sa Benjamin at sa lahat ng bayang sinakop niya sa kaburulan ng Efraim. Ipinaayos niya ang altar ng Diyos na nasa harapan ng bulwagan ng templo. Mga magulang ko kapatid, ang ating tahanan ay tahanan ng Diyos kung ang bawat pamilya ay nagsasama-samang mananalangin. The family that prays together, stay together. Ang pamilya na nagdarasal sa isa't isa, sa bawat araw na sandali ng kanyang buhay, mananatili sa gitna ng salot na ito. So there's power in prayer. People of God, listen good and listen well. Ang bansang Huda ay sumailalim ng paganong hari, mabagsik, malupit, at ito'y si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Dito'y pinahintulutan din ng Diyos na 70 taong maghirap ang bansang Israel. At inutusan niya ang bayan ng Diyos na makipagniig. Ang kanilang mga anak ay mag-asawa ng pagano. Mga hindi mananampalataya, mag-anak at kanilang anak, apo. At ipanalangin ng hari na magkaroon ng karunungan, ipanalangin ang bansang Babylonia upang magkaroon ng kapayapaan at katahimikan. Mga kapatid, after 70 years of slavery, of all the distress and anxieties and discouragement, frustration, troubles, tribulation, confusion, in any given times up to present, in our situation today, like others, you may have reached a place in life where you see no solution. Maaaring ikaw ay nakikinig ngayon at nakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. At sinabi mo sa iyong sariling, wala ng pag-asa, wala ng solusyon. You have acknowledged that your life has been a series of mistakes and failures. Yet, despite you determining to do better, you only repeat errors or failures. And for the glory of God and for you to be awakened to please God, para sa iyo na maluwalhati ka ng Diyos sa araw na ito, gusto ko pong sabihin sa iyo, maaaring kahit anong gawin mo, parang walang solusyon ng buhay. Meron solusyon sa gabing ito, kundi ang Diyos. Aminin mo sa Diyos na mabibigo ka kapag hindi ka nagtiwala sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos sa Kanyang gagawin ngayong gabi sa buhay mo at sa ating bansa. At walang ibang kang gagawin kundi ang sumunod sa palatuntunan ng Panginoon. Ngayong gabi, sama natin sa panalangin ang mga sumusunod. For the whole family of CCJC family, if you're listening, I want you to be with us in prayer. Join us in prayer. We pray for the following family of the CCJC. They come close to Jesus, the whole congregation. We pray for the Medina, Manlapas, Manipis, Muran, Bernal, Jonas, Lariosa, Noble, Jose, Olivar, the family of Balahadja, Carlos, Maniago, Amaranto, Torres, Ramos, Aying, Ordonez, Vasquez,
Balido, Kobe, Brown, Evangelista. The following: Ramos, Gonzales, Rhea, Elvira, and Carol. Gutierrez family, Igonia, Alberto, Ganya family, Ganya, Estrella, Gache, Arche, Anastasia, Victoria, Sister Jane from Barrio Calawal, Tuangco, Bodino, Bautista, Binduan, Deso Acido, Eglar, Abistado, Badua, Perez, Javier, Vega, and Garcia. We pray for the following family: Riason family, Pasyon, Dioson, Faustino, Ancheta, Canonisado, Rubiato, Banal Gutierrez, Castillo, and Pastor Tito from Cagayan de Oro, and the whole family of the Polo Gathering with Five-Fold Ministry headed by Apostle Clarita Moro and the rest of the family. We pray for the outreaches pastors of Independent. We pray for Davao City, the Jesus Christ, the Way of Life, headed by Pastor Nono Mensurado, and the rest, the Morales, the Maniago, the Gimba, and Kiriba, Pastor Jesse, Judy, Julieto, Joel, Sammy, Pastor Larry, Pastor Nonoy, workers and officers of the whole entire Jesus Christ, the Way of Life. We even intercede for the 107.7 radio ministry. Maayong balita sa Lupon, Davao Oriental. We pray for the Cavite City pastors: Noel Saliva, Justin Saliva, Arthur Banon, Benny Seralde, Rubino de Guzman, Ramir Garcia, Cesar Omay, Ramon Cristal, Noel de Peña Serrada, Dante Miclat, Boy Espinosa, John Encarnado, Pastor Joe Irigan, Pastor Noel Castillo, Laila de los Reyes, Angelica B. Medina, Angie Alo, Efren Binduan, Efren Bombita, Pastor Allen, Alvin, Arlene Jacob, Alan Tambuon, Jess Torres, Christy Budino, Mary Bautista, Esper Laudato, and Pastor Romy Corpus. We pray for Pastor Otes Arche, Noriel Mata, Pastor Manny Herrera, Domel Perez, Christian Badua, Freddy De Leon, and the whole Central CCJC outreaches, pastors and family, members, officers. We pray for Pastor Rodel, Starino, and May. We intercede for the organizational ministerial fellowship, the Alliance Independent Minister Churches of the Philippines, headed by the founding pastor, Apostle Rodel Magaling, and family, and all officers, council of elders, members. We pray for the Five-Fold International Ministry, the Vision Keeper, the same person, and the core group of the whole entire Five-Fold Ministry International, officers, members, and all the activities, and even the To God Be the Glory production headed by Ronel and Tina Canonisado. We pray for the King of Glory International, Qatar Base, San Fernando, Bacnotan, La Union. We pray for the servant of God, Imos, officers and members, the staff of the Five-Fold Ministry, the CDO Dipolog. We pray for the Thailand, our dear beloved Bishop Rola. We pray for the Legazpi La Union, the Kingdom Forwarder headed by Pastor Atina. We pray for the CCTUN Cavite City, the Messiah Full Gospel Bishop Council of the Philippines, Tatay Rex Resurrection and Tatay Osio, the President Rosales and the General Secretary Bishop Castaño. Lord, we intercede right now. By your stripe and by your wounds, this person, these souls, Lord God,
your servant, Father, we intercede in behalf for their healing. By your stripe and by your wounds, they are healed. Lord, let the healing flow to Pastor Joel Jacinto. Flow the healing touch from Pastor Cesar Aniceto. The complete deliverance and healing power from Pastor Nelson, the wife, Franny. For Brother Henry the Sultan about his eyes defect, Lord, let there be healing. Bring back all this sight in the eyes of Brother Henry Sultan. We pray for Pastor Ray Balindo for complete healing of the whole body, joint and marrow. We pray for Pastora Elizabeth Makalagay, Lord. Let your divine intervention for healing, Lord, in Jesus' mighty name. Lord, we pray for Brother Raymond Keriva, Lord, to bring back the normal condition of thy son in Jesus' mighty name, Lord. Lord, again, we pray for the businesses, the following, the Apple Black Shop, the Badua Farm and Water Station, online tutorial, what is starting today, the Christian Faith Trading Ministry, Christian Faith Trading Business, the Ilog Station, branches by Evangelista family. Lord, we pray for the service, the Anania Restaurant from Canada, Alberta, the Sunshine Flower Shop Internet Cafe. We pray, Lord God, for the service band of Amaranto family. We pray for the companies, the whole world, the whole Philippines to open jobs and works. The not working, Lord, to open teachers, education. Let we pray for the Montessori Academy, headed by Brother Romy Manindi. Lord, we pray for those brethren in Christ in abroad. Brother Antonio Vicente, Allen Abadiano, Alvin Bodino. We pray for Bello Rojas and Maniago family, Gonzales, Banaag, Mayuga and De Castro. We pray for Barion, Kagitla, Bamba, Hill, Pastore, Iliabe, with Tita SB from Dallas, Texas. We pray for Pastor Ed, our dear beloved pastor from Christian, Pan American Christian Fellowship from USA. Lord, we come to you for this very presence in prayer. The COVID-19 virus will end soon in Jesus' mighty name. All circumstances that we are facing now, family, community, and whole nations, protection against COVID-19 that has been creating fear, crisis, and causing death globally. All those who are battling this sickness for their complete healing and the virus to stop right now, stop spreading. Come out of our country in Jesus' mighty name, and even the global, the nation after nation. There will be a miraculous provision for the poor and the daily wage earners. Protection and wisdom for all our frontliners, the medical practitioners that are still finding a cure for this virus. There is only but one to cure this virus, to stop the virus, and this is the blood of Jesus, the blood of the Lamb. As well as for our men in uniform, soldiers, policemen, and other sector of our country. We pray for the President Rodrigo Duterte, His Excellency, the Vice President Robredo, Lord God, and all the Senates, and all the Congress, and all the governors, mayors, up to the low-ranking public servant in our country, our church leaders, religious, pastors, and workers, and God's people to unite in prayer and fighting to win this battle. We already won the battle because Jesus Christ is our rock of salvation. Again, Jesus. People of God, this is my personal declaration under the leadership of the Holy Spirit. I would like to open your heart. Let this passage to be known to your heart and to your spirit before you sleep. And as you wake up, make this passage be a victorious passage. We are not, and you are not destined to be defeated
but we are destined to be victors. Salamat po, Ama. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang aming pamamahinga sa buong magdamag. Cover the whole entire Philippines because Philippines is for Jesus. The word is said, whom you created, Lord God, have mercy upon their lives and save those who listen the word, Lord God, because your word will not return void. Hindi babalik ang iyong salita ng walang tulungan. Maliligtas sa Panginoong Diyos ang aming mga kapatid sa Panginoon na inilapit sa iyo. Ang mga panalangin, Panginoong Diyos, ng mga kapatid namin, Panginoon, ng mga nasa barangay level, Panginoong Diyos. We pray for Kapitan Arman de Los Angeles, de Kagawad, de Tugay, de Adriano, Ramos, Baleda, Javier, Tacluyan, Fernandez, Ramos, Quijano, Gita, Justo, Prela, Trinidad, Alejo, Karen, de Los Angeles, Jan, Alejandro, Gaye, Kidding, Castro, Tess Castro, and Juman. We pray even for our dear neighbors, our barangay Captain Sharon Balaram for 42A. We give you all the praises. We give you all the honor. And we give you all the glory. Ang papuri ay para sa iyo. Iyo kaming basbasan at bendisyonan habang kami nagpapahinga sa buong magdamag at ang imbalan ng hel ang siyang magbabantay sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Ito ang aming dalangin. Siniselyo ako ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen.